Gera. Makasta gabat nasilingan ng mana. Yung mamis ko fellowship to ko na kasi kamunwa ba na trabaho awan to ko na masaya nga masingat ka mo na magayaya po ito padaraya na yung tanong kami. Dayawat ang po yung Diyos. No, mo yung amo na yung kansyong magikansyon kami. Praise the Lord. His mercy is stronger than darkness. New every morn. My sins they are many. His mercy is more. What a love could remember no wrongs we have done. All nations, all knowing, He counts not their sum. Thrown into the sea without bottom or shore. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is stronger than darkness. New every morn. Our sins they are many. His mercy is what patient would wait as we constantly run? What Father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy is What riches of kindness and love He shown us. His blood was the payment, His life was the cost. We still needed them, we could never afford. Our sins they are many, but His mercy is more. So much more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy is more. Our sins they are many, His mercy is more. Marami. Tayo po ay tumayong lahat. Iyo mo po manalangin. Diyos namin, dakila sa lahat. Kataas-taas ang Diyos, wala ka pong katulad, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at binigyan mo kami ng ganitong araw, Panginoon. Araw mo, Panginoon, na kami po ay magkaisa upang sa ganun, Panginoon, ay purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, itataas ang iyong pangalan.
Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng pangunawa, ng karunungan, upang sa ganun, Panginoon, ay tunay nga pong maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin. Upang sa ganun, Panginoon, ay maisabuhay namin sa araw-araw, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na alisin mo po ang anumang mga balakid sa aming mga puso't isipan upang sa ganon ay maibigay namin sa iyo ang pinakamainam na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga sala. At i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitataas at madakila. Marami pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Bukadatam, Ibibliatam, Awit, chapter 119, verse 25 to 32. Tunay kagyan ng masantang natura, ang pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Ako'y gabit lupasay na sa bunton ng alikabok, sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ang aking mga gawang kamali ay pinatawad mo. Ang tuntunin mo at aral sa lingkod mo'y ituro. Tulungan maunawaan iyong mga kautusan. Iyong kahangahangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Damdam ko ba sa sarili, nagkahari pawang lingkod. Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong hahayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabalik. Itong mga tuntunin mo, o Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hayaang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin, dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Amen. Amen. Just tafugag mitang namin muragi ira. Sa ngawe po, ilapit po natin ang ating puso sa ating dakilang Diyos. Hilingin po natin na buksan niya ang ating mga puso at isipan upang makita natin ang kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Ngayon ay isuko po natin sa kanyang lahat ng ating atensyon at ituon lamang natin ang ating mga mata sa dakila nating Diyos. Awitan po natin siya. I want to see you.
ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuring pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Marayo iya po, kitawak po, to aming tampo ay manandag, patuloy tampo padayo tayo po. When I look into your holiness, when I gaze into your lovely
When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. It's only you. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. It's only you. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. Yes, O Lord. Ang rason, O Lord, kung bakit kami, Lord, nabubuhay. Ang rason, Lord, ng aming buhay, Lord God, ay ang papurihan ka, Lord, dakilain ka, purihin ka, Lord God, sa aming buhay. Lord, bigyan mo po kami, Lord God, ng desire palagi, Lord God, na magsilbi sa iyo, Lord God. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. It's only you. Lahat po tayo kumanta para sa ating Panginoon.
The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Panapahan po natin ang ating Panginoon. Marayaw iya po sa ngawe po ay i-welcome tampo ikatagitadan. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Maray po ipapatapayan ko natin. Ang nasang we po ay ginatang labi itaday to pansyong nage na po ng mensahe.
Isang mapagpalang hapon muli, mga kapatid. Inagayahan ko kayong bigyang galang natin ang salita ng Diyos una sa lahat. Sa aklat ng mga Hebreo, ang babasahin natin. Hebreo, Kabanata 4, chapter 4. At umpisahan natin basahin ang unang talata. At ganito ang ating mababasa. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling." Sinabi niya ito dahil tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ng tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, "Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling." Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, "Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin." Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumampalataya. Sige, manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, lubos na nagpapakumbaba, nagtitiwala, nananalig sa iyo, sa iyong kaalaman sa lahat ng bagay, sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong habag, sapagkat dahil sa biyaya mo lamang, Panginoon, kami naririto ngayon at naghahandog ng papuri at pagsamba sa iyo. Nawa ay pangunahan mo kami sa pakikinig namin sa turo ng iyong mga salita, sapagkat ito'y hindi kayang unawain ng aming mga isipan lamang, ngunit sa tulong ng iyong banal na Espiritu, nawa ay ipaliwanag mo sa amin ang mga turong ito, Panginoon, upang lubos namin matanggap ang inilaan mong biyaya at pagpapala para sa bawat isa na magdudulot ng tunay na kapahingahan sa amin, magdudulot, Panginoon, ng tunay na kaalaman at magdudulot ng pagiging mabunga sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Sige. Tayo po ay umupo at pag-aralan natin ang tunay na kapahingahan ng mga mananampalataya. Ang word na Sabbath o araw ng pagpapahinga ay unang makita at mabasa sa Biblia sa Genesis chapter 2 verse 2. Gusto kong basahin sa inyo sa unang aklat ng Old Testament. Sa Genesis chapter 2 verse 2 ay mababasa dyan, nakasulat ganito po. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Yun ay sa verse 1. Sa verse 2, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Yan ang unang sulat kung saan matatagpuan ang word na nagpahinga. Maraming mga Kristiyano at may mga grupo pa nga, buong denomination nila, buong grupo nila ay naniniwala na ang Sabat na matatawag araw ng pagpapahinga ay isang araw na kailangan pa rin obserbahan o sundin ng mga mananampalataya. Yan po ang sinasabi ng ilan. Kaya nga, meron pa ngang grupo na tinawag na Seventh-day Adventist dahil yun ang alam nila. Ngunit, ang bagong tipan, New Testament na Biblia ay it doesn't point us to a day in a week. Hindi po tinutukoy ang araw sa isang linggo, kung Lunes man yan, Martes, or Sabado o Linggo. Ngunit, itinuturo po tayo sa isang persona. Ang Sabat o araw ng pagpapahinga was never an end in itself. Hindi itinakda ng Diyos ang araw ng pamamahinga na iyon ang ultimate purpose niya sa Genesis chapter 2. Alam natin na sa Genesis hindi pa naihayag ang kabuuang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Bagamat katatapos niyang likhain ang lahat, hindi pa nagkasala si Adan at si Eva dyan. Ngunit, itong araw ng pamamahinga na itinakda ng Diyos sa ikapitong araw ay hindi tumutukoy na doon lang sa araw na yon ang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga. Bagkus, ito po ay isang pangyayaring naglalarawan ng mas mahalagang pamamahinga na makakamtan lamang ng mga sumasampalataya. At ang tinutukoy ng Sabbath day na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sapagkat walang tunay na kapahingahang mararanasan ng sinuman maliban kay Panginoong Hesus. At yan ang aaralin natin ngayong hapon na ito. Mula't mula pa, tulad nga ng sabi ko sa Genesis chapter 2, mababasa natin doon sa chapter 1, nilikha ng Diyos ang lahat, pati si Adan at si Eva. Pagkatapos, ang sabi doon ay natapos niya ang paglikha. And from that beginning, ang tinatawag na araw ng pamamahinga ay hindi po yon destination
Katulad ng mga sacrifices noon na ginagawa ng mga sinaunang mananampalataya sa Old Testament, pati ang pagiging o pagkakaroon nila ng pari, ng mga piyesta, araw ng mga piyesta nila, at marami pang mga bagay-bagay na kanilang ginagawa. Yon ay larawan lamang ng isang pinakamahalagang araw ng pamamahinga na ating mararanasan, makakamtan at matatagpuan kay Jesucristo lamang. So ang unang point na nais kong ipaliwanag sa atin ayon sa turo ng banal na kasulatan, ang araw ng pamamahinga, ang ibig sabihin niyan ay the work is finished. Na kumpleto, natapos ang dapat gawin. Hindi yan patungkol sa araw, but it is the truth na nagsasaad na ang gawain ay natapos. Ang Diyos na lumikha sa lahat sa ikapitong araw, pagkatapos niyang likhain ng lahat, work of creation, ay tumigil siya dahil kumpleto na. Wala nang kakulangan. Wala na siyang idinagdag pa. Completeness ang ibig sabihin ng Sabbath. The work is finished. The work is complete. At ito ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang kung ang gawain ay tapos na. Kapag hindi pa natatapos ang gawain, paulit-ulit na ginagawa yan upang ang isang tao ay magkaroon ng temporary lamang na pamamahinga. Katulad ng mga Israelita noon, under the law, sila ay inuutusan na kailangan nilang obserbahan ang Sabat every 7th day. Kaya nga maging ang paghahandog nila ng hayop na papatayin bilang pagtubos sa kasalanan nila ay ginagawa ng isang pari taon-taon. Ang sabi ng Biblia, yung ginagawa ng pari taon-taon, it serves only as a reminder of their sinfulness na kailanman ay hindi mapapawi ng dugo ng mga hayop na inihahandog sa dambana. Paulit-ulit nilang ginagawa. Walang tunay na kapahingahan. Kung kaya't ang Diyos, sabi dito sa Hebreo 4, nagtakda ng isa pang panahon na tinatawag niyang ngayon. Kung noon, upaulit-ulit na kailangang maghandog ng dugo ng hayop na papatayin upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Pati ang punong pari na maghahandog ay pati siya naghahandog para sa sarili niyang kasalanan. Ngunit ano ang sinasabi ng bagong tipan na patungkol sa Sabbath days na to? Tignan po natin sa aklat ng Kolosas. Isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Kolosas. Chapter 2, verses 16 and 17, ganito pong mababasa. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. So ang mga ginagawa ng mga tao noon na paulit-ulit taon-taon
ang sabi ay anyo lamang. Yang mga kapistahan, sabi ng sulat ni Apostol Pablo, alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Anong sabi niya? Yan ay, ang mga ito'y anyo lamang. It is a foreshadow ng mga bagay na darating. Ngunit, si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. So, ang tunay na kapahingahang dati nang sinabi ng Diyos noon pa ay na kay Kristo lamang ang katuparan ng mga bagay na ito. Kaya nga, napakahalaga na maintindihan natin. Kapag may magtatanong sa atin, ano ba ang araw ng pamamahinga ninyo? Sabado ba o linggo? Walang specific na araw. Ang tunay na kapahingahan ay kay Kristo lamang. Amen. Kaya kung binabatikos tayo ng mga Sabatista na dapat daw Sabado, dapat ang araw ng pagpupuri. Kaya nga hindi natin tinatawag na Sabbath day ang linggo, kundi ang tawag natin ay the Lord's Day. Palagi kong inuulit-ulit sa inyo yan. It is the Lord's Day. Ito ang araw na ibinibigay natin, inihahandog natin ang ating karapat-dapat na pagpupuri at pagsamba sa Diyos dahil dito, ito ang pinili natin, na pagkasunduan natin. Maging ang Panginoong Yesus, sa katunayan, ipinaliwanag niya nung siya ay nagturo kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng araw ng pamamahinga. Kasi noon ang alam nila, kapag araw ng pamamahinga, dapat wala talagang gagawin ng tao. Ngunit tignan natin ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 12. Ano bang sabi niya? Matthew chapter 12, 8 to 13, ganito po. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Jesus declared that even the Son of Man is Lord over the Sabbath. Siya ang nakakaalam sa tunay na kahulugan ng araw ng pamamahinga. At itinuloy niya sa verse 9, pagkaalis ni Jesus sa buhok na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralitiko o paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung kayo'y may tupang mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Umalis naman ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Itinuro ng Panginoong Yesus na siya ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Siya ang nakakaalam sa tunay na kahulugan. Pag sinabing Panginoon ng araw ng pamamahinga, siya lamang ang may karapatan, may kapangyarihan na makapagbibigay ng tunay na kapahingahan sa atin, sa sino mang napapagal dahil sa kasalanan at dahil sa demand ng religiosity nung araw na yun. Kaya nga mahalaga na malaman natin kung ang Diyos noon sa kanyang paglikha sa lahat ay nagpahinga dahil nakumpleto niya ang dapat tapusin sa paglikha. Ngayon naman,
ang taong katulad natin ay magkakaroon lamang ng tunay na kapahingahan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na kailangang pagpaguran pa natin katulad ng ginagawa nila noon sa Old Testament times na taon-taon silang naghahandog ng mga dugo ng hayop na inihahandog sa dambana ng Diyos. Kaya nga, ang imbitasyon ng Panginoong Yesus sa Matthew 11, ano bang sabi ng Panginoong Yesus? Ano ang imbitasyon niya? Sa Mateo 11, versikulo 29, 28 and 29. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga tinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin, tandaan po ninyo, notice this, napakahalagang pananalita ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Hindi sa araw, hindi sa pag-stop ng anumang gawain. Ang sabi niya, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Kapag tayo ay tumigil sa anumang gawain natin, hindi po yon ang tunay na nagbibigay ng kapahingahan sa atin. At unawain nga natin mabuti. Nung ang Diyos ay matapos niyang likhain ang lahat, ano ba ibig sabihin na nagpahinga ang Diyos? Katulad ba ng pagpapahinga natin na kapag tayo ay mapagod ay matutulog tayo? Titigil sa paggawa at matutulog? Hindi po. Sapagkat nung panahon ngayon, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang earth ay nag-umpisa nang mag-revolve at mag-rotate sa kanyang axis. Kung tumigil ang Diyos sa kanyang gawain, ibig sabihin, tumigil din dapat ang earth. Ngunit anong sinasabi ng Biblia? Sa pagpapahinga ng Diyos, natutulog ba siya? O, tingnan natin ang sabi ng Psalm 121 verse 4. Para malaman natin kung yan ba ay tumpak na pag-unawa sa tinatawag na araw ng pamamahinga na ang Diyos ay nagpahinga, tumigil sa kanyang mga gawain. But it refers to completeness of work. Ang sabi sa Psalm 121 verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Si Yahweh ang tinutukoy. Anong sabi? Hindi natutulog at palaging gising. If God truly rested and stopped His work on that day, on the seventh day, paano na lang ang buhay ni Adan at ni Eva kung tunay na nagpahinga ang Diyos when He totally ceased in His work of sustaining them? No. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, maging sa araw ng pamamahinga ay naaayon sa utos ang paggawa ng mabuti. Ginawa niyang konkretong halimbawa na kapag may mahulog kayong hayop sa balon, hindi nyo ba iaahon? Kung ikaw ay magsasaka, meron kang ibinilad na mais mo tapos uulan na, hahayaan mo ba na mabasa? Dahil araw ng pamamahinga, idodoya mo lalagay sa lasango mo. Ang ibig sabihin ng Sabat
Tumigil ang Diyos sa paglikha dahil kumpleto na ang lahat. Ganon din sa kaligtasan natin. Hindi na natin kailangang gawin ang anuman sapagkat tinapos na ng Panginoong Yesus ang lahat ng kailangan para sa kaligtasan natin. Kaya nga, bago siya nalagutan ng hininga, ano ba ang dineklara ng Panginoong Yesus? It is finished. Hindi niya sinabi na tinapos ko na ang parte ko. Bahala na kayong gagawa sa parte nyo. Hindi. It is finished. Natapos ko na ang lahat ng dapat gawin para sa inyong kaligtasan. Ang kailangan lamang po natin, ang emphasis is not on observing a day, but on trusting Christ. Magtiwala. Manalig tayo na sapat na ang ginawa ni Kristo. Kaya nga, nung natapos niya ang lahat, anong ginawa niya? Siya'y umakyat muli sa langit at naupo sa kanan ng kanyang Ama. At sa kanya lang, matatagpuan ang tunay na kapahingahan. At yan ang pangalawang point na nais kong iparating sa bawat isa sa atin. Ang tunay na araw ng pamamahinga, true Sabbath, ay hindi particular day, but a person, and that is Jesus Christ. Kaya nga, sa verse 7 ng Hebrews 4 na binasa natin kanina, ano bang sabi? Balikan po natin ang Hebrews 4. Sa verse 7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon, pagkalipas ng mahabang panahon. Sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Ipinoproklama, nabanggit pa dito, maging ang magandang balita. Ano ba ang laman ng magandang balita? Walang iba kundi si Kristo. Ang tinutukoy ng lumang tipan, lahat ng practices doon, tungkol sa ceremonial law, tungkol sa mga sakripisyo, pati araw ng pamamahinga, they are all pointing toward Christ. They are not pointing toward a day. Ngunit, lahat yon ay itinutuon kay Kristo lamang. Kaya, kung titignan po natin ng mas maliwanag sa Hebrews 4, dito sa verse 14, ay natukoy mismo ng pinakapunong pari na naghandog ng kanyang sarili ay walang iba kundi si Jesus. Ang sabi, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo, sa harap ng Diyos, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Sa Kanya, nasa Kanya matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Anong sabi? Siya ang dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Bakit siya pumasok na sa kalangitan? Dahil natapos na niya ang kanyang gawain sa pagliligtas. Nino ng mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil yun ang sinabi. Napakahalaga po nun, mga kapatid, na kailangan nating intindihin. Doon, verse 3, anong sabi sa Hebrews 4, verse 3? Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Kasi mayroong hindi mga sumampalataya. Kahit na narinig nilang magandang balita, nakasulat dito. Sa verse 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ngunit anong sabi? Tayo mga sumampalataya ang nakatanggap. Ang word na nakatanggap ay passive verb. Hindi na sa atin
ang focus ng effort, kundi libreng kaloob ito na matatanggap lang natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, meron tayong assurance na makakapasok tayo, makakapiling natin ang Diyos sa Kanyang kaharian. At yun ang tunay na kapahingahan ng ating mga napapagal na kaluluwa. At yun ay mangyayari lamang sa pamamagitan ni Kristo at wala nang iba. Yan ang tunay na salba. Kaya nga, kung minsan nami-misinterpret nila ng mga sumasampalataya na ang kagandahang loob lamang ng Diyos ang siyang nagliligtas sa atin. Ang iba nami-misinterpret nila na sabi, ganun pala. Sigurado na daw sila na sila iligtas. Makakapamahinga sila. Kung kahit ano na ang pamumuhay nila dahil ligtas naman na sila. Hindi ganon ang sinasabi ng Biblia. Ang kagandahang loob ng Diyos pa nga ang tumutulong sa atin. It sustains us sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ang nangungumpleto sa ating kaligtasan. Yan ang ipinapahayag sa Roma 8, tinatawag na golden chain of redemption. Hindi kailanman mapuputol ang golden chain of redemption na yon sapagkat nakalagay doon, nakasaad na ang gumagawa ng lahat ng yon ay ang Panginoong Jesus. For those He foreknew, He predestined. Sinong He ang tinutukoy doon? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. He predestined them to be conformed to the likeness of His Son. And those He foreknew, He called. Sinong tumawag? Siya. And those He called, He justified. Sinong nagpawalang sala? Diyos pa din. And those He justified, He glorified. Siya lahat ang may gawa. Kung kaya't ang golden chain of redemption na nakasulat sa Romans 8, walang putol po yung kadenang yun sapagkat Diyos lahat ang may gawa. Every link of the chain is God's work from His foreknowledge up to glorification. Every link in the chain is accomplished by God in Christ. Kaya ang kaligtasan natin ay kailangan nating maunawaan na ito ang tinutukoy ng Biblia na pamamahinga. Na dating sinabi sa Old Testament araw ng pamamahinga, but it is pointing towards Christ and His finished work. Ang ginawa ng Panginoong Yesus, yung tinapos niya, sa Kanya natin masusumpungan, makakamtan ang tunay na kapahingahan. Kasi palagi tayong napapagod. Hindi nyo ba napapansin? Ano ba ang pinaka nagbibigay ng pagod sa inyo? Kapag nagtrabaho ka ng buong araw, sa init ng araw, hindi. Kapag ikaw ba'y nalayo sa pamilya mo, hindi. Ang tunay na nagbibigay ng kapaguran sa atin ay ang kasalanan. Nakakapagod ang magkasala. Kapag hindi ka napapagod sa pagkakasala, ewan ko lang. Yan dapat ang nararamdaman ng bawat Kristiyano. We should be tired of our own sinfulness. At ang kapahingahan natin sa pagkakasala na yan ay walang iba kundi kay Jesus lang. Sapagkat siya lang ang gumawa ng paghahandog na lubusang pinatawad ang lahat ng ating kasalanan. Yan mismo ang argumento ng Hebrews chapter 10.
For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being sanctified or made holy. Kaya nga tinapos na niya. Wala nang ibang handog pa. Dahil napatawad na lahat ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus. Yon ay para sa mga sumasampalataya. Hindi doon sa mga pilit na nagpapagalpa upang makamtan nila ang acceptance ng Diyos sa kanila. Hindi po. Ang gawaing itinakda ng Diyos para sa ating kaligtasan ay kumpleto na. Wala nang kakulangan ang ginawa ni Jesus. Nothing remains for us to add. Ang kailangan lang nating gawin, tulad ng sinasabi dito sa Hebrews 4, ay sumampalataya, manalig tayo. Ang sabi niya, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo ay makakapasok, makakapahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Ang sabi dito ay, ang magandang balita, ang ating pag-asa. Nagtakdang muli ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon pagkalipas ng mahabang panahon. Ginamit pa niya si Josue. Di ba si Josue ang nagdala sa mga Israelita sa lugar na tinatawag na Land of Promise, ang Israel. Nakamtan ba nila ang tunay na kapahingahan nung sila'y nakapasok na sa lugar na yan? Hindi. Hanggang ngayon, ayan nga, ginigera sila di ba? Ang Israel. Sapagkat ang tunay na kapahingahan ay wala sa lugar, wala sa araw, na kay Kristo lamang. Hindi na kailangan nating pagpaguran pa. Ang ginagawa nating ito ay bunga ng tunay na kaligtasan. Ang obedience natin ay bunga ng tunay na kaligtasan na ating natanggap dahil sa biyaya at kagandahang loob lamang ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 4, tignan po natin ang Romans 4. Verse 5, ano bang nakasulat dyan? Ngunit, ang kaloob, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, kung ang Diyos ay nagpahinga siya, ibig sabihin, tumigil na siya dahil kumpleto ng lahat. Tayong mga mananampalataya naman, tayo'y makakapamahinga sapagkat ang katubusan natin, ang pagtubos sa atin na ginawa ni Kristo ay kumpleto na. Wala na tayong idadagdag pa. Ang kailangan lang natin ay patuloy na sumampalataya at ang pananampalatayang ito ay isusustain pa ng grace ng God sa atin. So, ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo sa atin? Ang gospel ay hindi ibig sabihin na ating itinatrabaho ang daan natin patungo sa Diyos. It is about ceasing from our own works, pagtigil sa ating mga gawain at pananalig sa nag-iisang anak ng Diyos, si Jesus, na siyang tumapos sa lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan. So, every Sabbath, ito pong panghuli, bawat araw ng pamamahinga, it pointed forward to the day when the Son of God would finish the work of redemption. Ganyan ang ginawa niya, maging sa mga Israelita. Kung noon, taon-taon silang naghahandog ng dugo ng mga hayop. Ngunit anong ginawa ni Jesus? Minsan lang niyang inihandog ang kanyang sarili.
At yun ay sapat na para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kailangan niyang isantabi ang una upang ma-establish niya ang bago. And the new covenant is in His blood. At yun, ang tunay na panggagalingan ng kapahinahan para sa atin. Lalong-lalo na sa pagkakasala. Hindi ibig sabihin na kapag tayo nananalig na sa finished work ni Christ, hindi na tayo magkakasala. Hindi po. Magkakasala pa rin tayo habang tayo ay naririto. Ngunit, ang assurance, dahil kumpleto na ang ginawa ni Jesus, sapat na yun. At higit pa, nakabayaran ng ating kasalanan, ang pagtubos niya sa atin ay tinapos niya ng walang kakulangan. Wala tayong pwedeng idagdag, wala tayong kailangang idagdag pa o gawin pa. Because our rest, ang ating pamamahinga, ay di matatagpuan sa isang araw. Pagkus ang tunay na kapahingahan ay masusumpungan lang natin kay Jesucristo. Sa Kanya tayo magpahinga. Taibanag na iteragtang to kumpleto. Ipagibanagtang ko ni Jesus. Agkantotan nilamang tukwatang. Katang Yasus tili. Ikapalyagtang musiktang lapa. We always fail. Ngunit ang ginawa ni Jesus ay walang kakulangan, sapat na para mabigyan tayo ng assurance at kapahingahan na binayaran niya lahat ang kasalanan ng kanyang mga pinilit tinubos, kanyang mga taong tinuring ang kanyang iglesia. At nagpapasalamat tayo dahil napabilang tayo sa mga nakatanggap ng pagpapawalang sala ng Diyos dahil sa pananampalatayang siya pa din ang nagkaloob. At tunay tayong nanalig kay Jesus, hindi sa ating sariling gawa, hindi sa anumang ginawa natin. Even our own faithfulness, hindi po yan ang magliligtas sa atin. It is only Christ. Pag nananalig ka sa sarili mong katapatan, hindi po sapat yan. Because ang katapatan natin is always imperfect. Hindi po perfect ang faithfulness natin. It is only the finished work of Christ. Yun lamang ang perfect. Walang kakulangan para sa kaligtasan natin. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa pagpapaliwanag mo sa amin sa tunay na kahulugan ng pamamahinga. At ito'y hindi namin makakamtan sa pamamagitan ng aming mga pagpapagal, ng aming mga pagsisikap. Ngunit, ito'y matatagpuan, masusumpungan lang namin kay Jesus na siyang tumapos ng lahat. Kinumpleto niya ang lahat, Panginoon, sa pagtutubos sa amin. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong biyaya na hanggang sa araw na siya'y mahayag, kami po ay makakapanatiling tapat, sumasampalataya at nananalig sa ginawa lamang ng Panginoong Jesus. Tulungan mo kami tunay na makapagpahinga sa katotohanan ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Rayong iyahuta mensahe natin interap ang kata natin ito. Idandapit ko siya na palagpak ko. Makumaita.
sa Yabami, makapanguatan namin. Lord, sa kunyamata ko ba mo, si Pagkalino, may kunyamata ko, magbalabalo ta mensahe untuk iperat tayo, basta rito, yung marami tapos ito, depende ko na rin, mas yung ama, inagagawa ang mga patuloy magbalo niya mo si Jesus to iya panerag gamit ito pagbag na gamit to kaya lamang iyan na ganamani kaya lamang iyan na alo na nagalalo na katatatitan niya magbalo ang mata pinasikan na kami ba na ang grupo niya. Kung nga pa offering ni Ama, ido ko nga bensyo nga mayo, bensyo nga mga ba, makapalag na, tumay man ito, tumabulog na sa bisyo, kung nga pa metabulog na Ama, i-bless mo mga ba. Lord na nilaman ako, mandog mi, siko ka na ako, maniplano anilaman yung pag-iusan na pagbalo Ama, i-bless mo yung mensahe, tapos pag-agitan dito ni Kristo. Kayo isalmi, tapon sa pagbalabalo, tanang ngayon ng Jesus. Amen.
Tayo po'y tumayong lahat na para sa closing prayer. Ama namin na nasa langit, maraming salamat sa pangungusap mo sa aming Panginoon. Kami lubos na nananalig at nagtitiwala sa iyo, sa iyong mabuting kalooban. Nang hangad mo palagi para sa aming mga pinili mo tinawag na maging iyo, ay walang iba kundi sa lahat ng bagay ay gumagawa ka para sa aming ikabubuti, sa aming mga nagmamahal sa iyo, at tinawag mo ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, at kailanman na hindi ka nagkukulang. Ang iyong mga salita ang nagiging saligan ng aming buhay, sapagkat ang iyong mga salita ang katotohanan. Ang iyong mga salita ang nagtuturo. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang nagtutuwid sa amin, sa aming mga kamalian. Ang iyong mga salita ang naghahayag sa aming pagiging makasalanan. At ang iyong mga salita din, Panginoon, ang nagbibigay katiyakan sa amin na kami sa pamamagitan ng pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin ay mapapawalang sala dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Naway tulungan mo kami na magpahinga sa katotohanan ito. Lahat ng napapagal sa amin sa anumang kadahilanan, lalong-lalo na sa paulit-ulit na gawain nagdudulot ng pagkakasala sa amin, naway hanguin mo kami at bigyan mo kami ng tunay na kalayaan sa kanyang pamumuhay, Panginoon. Tulungan mo kami na wala ka man ibang hahangarin, kundi ang makapamuhay ng ayon sa pagkakatawag mo sa amin. Ayon sa katotohanan, binago mo kami, tinubos mo kami sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Hinihiling ko din sa iyo, matulungan mo ang mga kapatiran namin, kaming lahat sa katunayan, Panginoon, ay lubos na nangangailangan ng tulong mo, ng iyong sustaining grace sa lahat ng aming mga hinaharap sa buhay, Panginoon. Kung kaya't kami po'y lubos na nagpapakumbaba, hinihiling na be merciful to us sinners, Panginoon, sapagkat ang iyong habag lamang ang siyang dahilan kung bakit kami patuloy na naririto pa, naghahangad na magsilbi sa iyo, naghahangad na mamuhay ayon sa katotohanan, naghahangad na sumunod sa iyong kalooban. Nawa ang Banal na Espiritu palagi ang tutulong, gagabay at mag-iingat sa amin, Panginoon. Sa lahat ng araw, sa lahat ng pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na kami makapamuhay ayon sa iyong itinakda. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, pinapasalamatan. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.